Muling sumalang sa pagsasanay ang mga sundalong Pilipino at Amerikano sa pagpapatuloy ng Balikatan 2014. Bukod sa paghasa sa kanilang koordinasyon, ipinakita rin nila ang mga makabagong armas at maging mga sasakyan. Balitang hatid ni Pam Alegre. 500 sundalo ng Philippine Army at 250 mula sa US Armed Forces ang sumailalim sa live firing and gunnery exercises. Nagpakitang gilas ang iba't ibang armored units ng ating militar, tampok ang 3 Simba mechanized vehicles. Ang mga baril ng mga ito, abot ng 1 kilometro ang kayang tamaan. Depende sa bala, kaya naman ito bumutas ng mga sasakyan, konkreto at bakal. Sakay tayo ngayon ng Commando V-150 ng Philippine Army sa mga sasakyan na bahagi ng Balikatan exercises at bababa tayo para makita niyo yung loob ng tangke. Mainit sa loob, walang aircon at masikip, at dito sa ating gilid yung 2 automatic weapon, isang 60mm at isang 50mm. Pero di lang paggamit sa mga armas at sasakyan ang training nila. Sa anumang field operation, mahalaga rin ang kaligtasan. Kaya sinasanay rin ng 2 hukbo ang koordinasyon sa hands-on exercises. It's a bilateral training, which means even kami natututo from our counterparts yung sa US, and at the same time natututo rin sila sa atin. I've worked with them for about a week, and I think with the equipment that they have and the amount of time that they've had to train, I'd say they're very proficient. Sa Clark Field naman sa Angeles City, Pampanga, ipinakita ng Air Force ng Pilipinas at ng US ang kanilang mga sasakyang panghimpapawid. Kabilang sa mga ito ang 85 makabagong fighter planes at helicopters. At bilang bahagi pa rin ng Balikatan, isang medical mission naman ang isinagawa ng mga Pilipino at Amerikanong sundalo sa Barangay 88 San Jose, Tacloban City. Namahagi sila ng antibiotics at mga gamot para sa ubo, sipon, lagnat, diarrhea at ulcer. Pam Alegre, GMA News.